Pagkatapos ng isang pag-uusap sa pagitan, kanyang ama at dalawang lalaki. Nakakita si Nathan ng kulay pula. Nangako siyang protektahan ang kanyang bagong natagpuang pamilya. Kahit anong uri pa man sa pag-akyat ang kanyang haharapin para sa ikabubuti. Isa sa dalawa tao nagpahiwatig na si Nathan ay mahina. At habang ang dating tumatahan sa katawan ni Nathan ay maaaring mahina, ang kasalukuyan ay hindi. Sinubukan ng dalawang lalaki na hikayatin si Ulrich Highfield upang isuko ang kanyang marangal na katayuan na nangangahulugan ng pagbibitiw sa kanyang ari-arian at tahanan. Sa 3 taon dumating para sa pagsusuri sa panahon ng pagsusulit sa Maharlika, binalaan ng mga lalaki si Ulrich na siya ay malamang na magiging isang karaniwang tao. Kung sa ganoon hindi niya kayang tuparin ang kanyang inaasahan sa isang Maharlika na katayuan ng pamilya Highfield. Nagalit si Nathan sa pag-iisip na ang mga ito gustong kunin ng mga lalaki ang lahat mayroon ang pamilya Highfield. Kung kukunin nito ang lahat ng mayroon sila ay magiging mas mabuti na siya ay magpalakas at talunin ang mga kaaway ng kanyang pamilya. Nag-isip ng malalim si Nathan para alamin kung bakit si Jason Clay, ang bata na nagtangkang pumatay sa kanya. Patungo kay Nathan. Ang mga alaalang nadagdag sa kanyang utak ay walang mga sagot. Kaya isang araw tinanong niya si Ulrich, "Ama, bakit halos mamatay na ako sa ginawa ni Jason Clay?" Ibinaba ni Ulrich ang kanyang mga mata at umiling. Ang Clay family ay isa sa ilang makapangyarihang pamilya na mayroon sila na wala tayo. Naniniwala silang mahina tayo at kaya nila tayong hilain pababa. Pasensya na, Nathan. Ang hindi pagkakasundo ng mga matatanda ay hindi dapat nadadamay ang mga bata kung sino ang kinabukasan ng mundong ito. Itinaas ni Nathan ang kanyang mga labi. Gusto ba nila na kunin ang bahay at ang ating lupain? Nasurpresa si Ulrich sa kung gaano naunawaan ng kanyang anak. Tumango, oo, gusto mong ibigay ang ari-arian natin sa iba. Isang tao na sa tingin nila ay mas karapat-dapat dito kung sino. Nagsalubong ang mga kilay ni Ulrich. Hindi mo dapat dalhin ang pasanin na ito, Nathan. Ito ay aking pasanin. Pagpupumilit ni Nathan, "Ama, sino ang gusto nilang tumira dito imbes na tayo?" Nagkibit balikat si Ulrich, "Hindi ko alam, anak." Nagbuo ng tuwid na linya ang labi ni Nathan. Determinadong siyang itaguyod ang pangalan ng pamilyang Highfield. "Mabuti kung may sasabihin ako tungkol dito, mananatili tayo. Sisiguraduhin ko yan." Nakangiti ang mga labi ni Ulrich. "Paghusayan mo na lang sa pagpabuti sa ngayon. Hindi ka dapat mag-alala sa mga problema ko, Nathan. Gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan para protektahan kayo ni Amelia." Sa pag-iisip ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, nagtaas ng kilay si Nathan. May alam ba siya tungkol dito na tayo ay nasa panganib na mawala ang ating katayuan bilang mga Maharlika? Pumikit si Ulrich. "Hindi pa, at gusto kong manatili sa ganoong paraan kahit sandali, kakatapos lang niya ng pag-aaral at ayokong mabigatan siya ng ganito." Tumango si Nathan. "Naiintindihan ko, itatago ko sa sarili ko." Makalipas ang ilang araw may kumatok sa pinto. Binuksan ni Ulrich ang pinto sa isa pang bisita na kilala niyang kaklase ni Nathan, ang bata. "Pasensya na hindi pa pwedeng tumanggap ng bisita si Nathan. Pero sasabihin ko sa kanya na parito ka. Pwede mong subukang bumalik sa loob ng ilang buwan kapag maganda na ang pakiramdam niya sa kanyang sarili." Narinig ni Nathan ang pag-uusap at kahit na masaya siya, nakikipag-usap sa isang kaibigan. Naiintindihan niya kung bakit pinananatili ng kanyang ama ang lahat sa distansya. Tungkol lang ito sa paggaling at ito ay tungkol din sa pagprotekta kay Nathan. Ang reputasyon ng pamilya Highfield, ayaw lang ng kanyang ama ang mapilitan, lalong-lalo na sa negosyo ng pamilya, partikular na ang katayuan ng pamilya bilang mga Maharlika. Pagkatapos ng isang buwang pahinga sa kama at isang sunod-sunod ng hindi inanyayahan, matanong na mga bisita na pinigilan ni Ulrich. Naghilom na ang sugat ni Nathan sa ulo, hindi na sumasakit ang kanyang mga kalamnan sa araw-araw. Oras na para mahubog ang kanyang katawan kung ipagtatanggol niya ang sarili niya, hindi lang sa labanan. Ang maliit na bata na gumawa nito sa kanya, kundi laban din sa mga makapangyarihang Maharlika sa lungsod na gustong ibagsak ang kanyang pamilya. Naramdaman ni Nathan ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ngunit naisip niya na mas mabuting mabuhay sa kanyang bagong katawan kaysa sa ganap na patay. Ang bago at pinahusay na Nathan ay hindi nahayaan ang kanyang pagbabantay sa hindi pamilyar na bagong mundong ito.
Sa susunod na araw lumabas si Nathan dumaan sa hardin ng gulayan lampas sa hardin ng bulaklak at sa bukid sa likod ng kanyang malaking bahay. Dito siya bumalik sa kanyang regular na pagsasanay ang parehong mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang problema ay ang bagong katawan na ito ay hindi gaanong pisikal o bilang espiritual na angkop gaya ng nakasanayan niya, hindi siya sigurado kung hanggang saan ang kaya ng bago niyang katawan. Magagamit ko pa ba ang kapangyarihan ng isang asura? Ang kapangyarihan ng isang asura ay isang tiyak na anyo ng mahika. Isa na bihira at hindi madalas gamitin. Sa kanyang nakaraang buhay kabisado ni Nathan ang kapangyarihan ng asura. Habang ang iba, kahit na ang mga bihasa sa sining na mistiko, ay hindi masimulan na kontrolin ang ganitong uri ng mahika. Ang kapangyarihan nito ay walang kapantay. Kahit na ang pinakapangunahing mga pagbaybay ng asura ay manginginig ang isang kaaway sa kanyang kaibuturan. Halata naman kay Nathan na ang dating may-ari ng katawan na ito ay hindi pa nasubukan ang ganitong uri ng mahika. Sa pangkalahatan pagdating sa mga ranggo ng kapangyarihan, ikatlong antas na baguhan lang ang naabot ng dating Nathan. At hindi iyon kasama ang anumang asura spells. Ito ay isang hakbang pabalik para kay Nathan na halos parang simula sa umpisa. Suot ang kanyang kagamitan sa pagsasanay, tumayo si Nathan sa gitna ng malawak na lugar. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang buhok at ang mainit na araw ay tumama sa kanyang mukha. Ang sarap sa pakiramdam na nasa labas. Huminga siya ng malalim, kwadrado ang kanyang kinatatayuan at pinakalma ang kanyang isip. Kailangang makabisado muli ni Nathan ang mga pangunahing kaalaman kung itataas niya ang kanyang ranggo ng kapangyarihan. Sa mundong ito, hindi katanggap-tanggap ang isang ikatlong antas na baguhan sa pagraranggo. Isang kalunos-lunos na tagumpay para sa isang 12 taong gulang. Mayroong 4 na antas sa pagraranggo ng kapangyarihan, baguhan, apprentice, guro at banal. Bawat baitang ay may 9 na antas para sa mga iranggo. Balak ni Nathan na umakyat sa mga ranggo ng mabilis hanggat kaya niya. Ang kanyang unang pagtatangka sa panahon ng kanyang pagsasanay ay isang paglipat na tinatawag na Asura Fist. Tinikom niya ang kamay niya, itinaas ito sa kanyang dibdib at sinuntok. Habang sinuntok niya ang hangin, kumikinang ang asul na enerhiya mula sa kanyang kamao. Iniyuko ni Nathan ang kanyang ulo sa pagkabigo. Ang kinang ay wala kahit saan malapit upang maghatid ng sapat na isang suntok. Sa panahon ng laban palagi niyang tinatandaan para gawin ito. Ang sumunod niyang galaw ay ang unang asura. Hindi katulad ng ibang galaw, ito ay hindi pisikal, sa lahat ito ay nangangailangan ng napakalawak na konsentrasyon. Ngunit tulad ng alam ni Nathan sa kanyang nakaraang buhay, ito ay lubhang kapaki-pakinabang kung ito ay magsanay ng mabuti. Ito ay magpapahintulot sa gumagamit na makita sa pamamagitan ng pagbuo ng mahika, pati na rin makita kung may nagsisinungaling. Bumagal ang paghinga ni Nathan. At nakatutok ang kanyang mga mata sa harap. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa isang maliit na asul na apoy sa isang sandali, ngunit isang panginginig ang nagpahinto sa kanyang mga mata. Hindi niya mapanatili ang kanyang konsentrasyon, kaya ito ay isa pang hakbang na kailangan niyang gawin. Ginugol niya ang natitirang araw sa pagsasanay sa lugar. Habang naglalakad siya pabalik ng bahay, naisip ni Nathan ang lahat ng gagawin sa hinaharap. Sa ibang paraan ito ay halos hindi mapagtagumpayan at ito ay nakakabigo dahil nagawa na niya ang gawaing ito sa kanyang nakaraang buhay. Sa mga sumunod na 2 linggo masigasig siyang gumawa ng kanyang mga galaw, nagawa niyang umakyat sa isang ranggo ng ika-4 na antas ng baguhan. Marahil ang pinakamalaking tanda ng pag-unlad, ang kanyang karunungan sa paggalaw na tinatawag na razor finger. Isang spell na nagpalawak ng abot ng mga kutsilyo at punyal, at nadagdagan din ang kanilang kapangyarihan sa pagputol. Kumuha si Nathan ng maliit na punyal, inindayog ito sa hangin, at ibinagsak ang isang puno sa bukid. Napasigaw siya sa tuwa, hindi niya akalain na merong dasal para mapagana ang razor finger, ngunit ito ay gumana at nangangahulugan iyon na siya ay nagiging mas makapangyarihan. Napagtanto ni Nathan na meron siyang madami na kayang gawin sa sarili niya. Katotohanan ay kailangan niya ang uri ng propesyonal na pagsasanay makukuha niya mula sa paaralan. Ang kanyang ama kahit sa ngayon ay mahigpit na tumanggi na payagan ang kanyang anak na bumalik sa lugar kung saan muntik nang mapatay si Nathan. Hindi ko nakikita na kailanganin pa ito, huminga ng malalim si Nathan. Ama, alam mo na ang aking pagsulong sa sining ng espiritual na pakikipaglaban ay direktang nakatali sa katayuan ng maharlika ng ating pamilya. Si Ulrich sumimangot.
Nathan, nagpapagaling ka pa, nakikita kitang nagsasanay araw-araw, bakit kailangan mong bumalik sa paaralan? Lihim na hindi nagustuhan ni Ulrich ang ideya ng kanyang anak na pumasok sa parehong paaralan kung saan pumapasok si Jason Clay. Ang ideya ni Nathan ay kung saan malapit si Jason Clay. Nakaramdam ng panginginig sa gulugod ni Ulrich bilang ama, ayaw niyang makipagsapalaran at pag-usapan pa ito. Sa mga susunod na 2 linggo, hanggang sa tuluyang tumigil si Nathan sa pagsasalita tungkol dito, naisip niyang bibigyan niya ng kaunting panahon ang kanyang ama bago niya ilabas muli ang paksa tungkol sa paaralan. Samantala sobrang nag-iinsayo si Nathan na naabot na niya ang ika-5 antas ng baguhan sa ngayon ay nakaranas pa ito ng kapansin-pansing pagtaas sa kanyang paningin at pandinig. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw ng pagsasanay, si Nathan, si Amelia at ang kanilang ama ay naupo para sa isang hapunan ng inihaw sa palayok. Habang kinakain ni Nathan ang kanyang pagkain, pinananatili niya ang kanyang boses bilang kaswal hanggat maaari sa pag-umpisa ng sensitibong paksa ng paaralan kasama ang kanyang ama. Ama, hindi ko alam kung napansin mo pero umakyat na ng 2 antas sa aking espiritual na sining sa pakikipaglaban. Tinitigan ni Ulrich ang kanyang anak nang nagtatanong na, anong antas ka na ngayon? Ika-5 antas sa baguhan, natutuwang ngumiti si Ulrich sa anak. Labis akong humanga, hindi ko na yata namalayan kung gaano kalaki ang pag-unlad na nagawa mo ng mag-isa. Ito ay isang sorpresa kay Ulrich dahil ang anak na kilala at mahal niya ay hindi kailanman naging isang manlalaban. Na ito ay napakatagal upang umakyat sa isang bagong antas at ngayon si Nathan ay umaangat ng antas sa loob ng ilang linggo. Ito ay parang isang malapit na kamatayan na karanasan na nagbago kay Nathan. Tiningnan ni Nathan ng diretso sa mga mata ang ama. Kahit 12 taong gulang pa lang siya, gusto niyang iparamdam sa kanyang ama na hindi na siya bata, na siya ay lumaki sa isang may kakayahang binata. Kailangan kong bumalik sa paaralan upang umabante sa mas mataas na antas. Napahilamos ng mukha si Amelia habang sinusubo niya ng isang tinidor na puno ng karne sa kanyang bibig. Bakit gusto mong bumalik sa paaralan? Lahat ng paraan pabalik sa Godwick. Pinipilit ako ni ama na mag-aral dito at wala na akong mas gugustuhin pa kaysa manatili sa bahay at gawin ang anumang gusto ko. Kumunot ang noo ni Ulrich, tumigil sa pagsasalita ng kalokohan si Amelia. Ang pananatili sa bahay ay hindi isang opsyon para sa iyo, halos tapos ka na sa paaralan, iba na si Nathan. Dahil gumagaling na siya sa buhay at sa mga pinsala, at bukod pa ang Akademya ng Mystic Blade ay nasa ibang antas kumpara sa ating lokal na paaralan. Ama, alam mo, nakabawi na ako kanina, sa totoo lang mas malakas ako kaysa dati oras na para bumalik ako sa paaralan. Ibinaba ni Ulrich ang kanyang tinidor. Ayaw niyang tanggapin na tama ang anak niya, ngunit sa loob ni Ulrich alam na niya ang mangyayari. Sa wakas at nahabag siya. Okay, pwede ka na bumalik sa akademya. Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa bibig ni Nathan. Salamat, magsisimula ako sa Lunes. Lihim na pag-aalala ni Ulrich. Ngunit alam niyang hindi niya kayang pigilan ang kanyang anak.